Tinapos ng Human Settlements and Development Committee ng BTA ang diskusyon hinggil sa Parliament Bill No. 429 o ang Bangsamoro Housing and Human Settlement Development Act of 2026. Sa talakayan, naglatag ng kanilang mga rekomendasyon ang mga national housing experts hinggil sa pagpapatupad ng polisiya, regulatory standards at community-based housing models. Ang News Now sa report. Ayon kay Committee Chair Romeo Sema, ang mga input na nakalap sa nakalipas na 2 araw na focus group discussion ay pagsasama-samahin at isasama sa panukalang batas. Natitiyaking nakaayon ang implementasyon sa pambansang pamantayan. Kabilang dito ang mga inilatag na rekomendasyon ng mga national housing experts hinggil sa pagpapatupad ng polisiya, regulatory standards at community-based housing models. Sa ilalim ng Parliament Bill No. 429 o ang Bangsamoro Housing and Human Settlement Development Act of 2026, nilalayon ang pagtatatag ng comprehensive housing framework, pagpapalakas ng Ministry of Human Settlements and Development at pagsusulong ng sustainable, resilient at affordable housing sa BARM. Binigyang diin naman ni Representative Maria Victoria Copilar, Chair ng House Committee on Housing and Urban Development, na kailangang maipatupad ang maayos ang mga batas sa pabahay upang matiyak na ang mga proyekto ay patas, ligtas at pangmatagalan. Iginiit ng mga eksperto ang mahigpit na pagsunod sa technical requirements at safety standards, lalo na sa mga socialized housing projects. Ayon kay Nelson Manaysay ng Department of Human Settlements and Urban Development, mahalaga ang tamang enforcement upang maprotektahan ng mga benepisyaryo at mabawasan ang panganib sa mga relocation site. Iminungkahi naman ni Vincent Eugenio ng Presidential Commission for the Urban Poor ang pagsusulong ng community-led housing initiatives, kung saan ang mga benepisyaryo mismo ang may partisipasyon sa pagplano at pamamahala ng kanilang mga komunidad. Para sa BARM, sinabi ni Suharto Wahab ng Ministry of Human Settlements and Development na makikipag-ugnayan ng ministeryo sa national agencies at mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang implementasyon, mapalakas ang monitoring systems at matiyak ang malinaw na proseso sa pagpapatupad ng mga housing program. Layunin ng Parliament Bill No. 429 na maisabatas ang isang komprehensibong housing framework at palakasin ang papel ng regional ministry, kabilang ang pagtatatag ng isang housing and human settlements agency para sa rehiyon. Principal author ng panukalang batas sina MP Romeo Sema, MP Abdul Karim Miswari, MP Attorney Randolph Percasio at Saripudin Jikiri. Jen Garcia, iMinds, Philippines.